Magandang araw po, welcome po sa aking channel of 9TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plano nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting, or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Tuwi, Batangas kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang private farm resort. Meron pong main house, guest house, swimming pool, at rancho. Nakabakod na po buong property na may total lot area na 1 hectare o 10,000 square meters. Tungkol naman po sa dokumento nito, ito po'y titulado at buhay po ang may-ari. Kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Halos bago pa po ito, kaya wala po kayong ipapagawa dito. Yan po yung main house at ito yung driveway at sa dulo po yung main gate. Mamaya po, ikutan natin yung main house. At ito naman po yung guest house na kung saan meron po itong 4 na kwarto. At yan po yung back door na may service area. Ito po yung driveway na papunta naman sa rancho na may kasama pong 2 kabayo. At brand new na ATV o all-terrain vehicle. Nandito na po tayo sa parte ng rancho na kung saan may total lot area po ito na 8,000 square meters. Napakalawak po. There's a lot of rooms for improvement. So, pwede nyo po ito gawing events place o resort. So, depende po sa inyo kung anong project pwede nyong gawin dito once na ma-acquire ito para maging income generating. Napakalawak pa po. 8,000 square meters itong open space. Then, yan po yung horse stable. May 2 pong kabayo po dyan. Patag na patag po ang lupa, kaya usable po lahat. Wala pong masasayang. At hindi lang po doon, napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin, at sa klima naman po, banayad lang, hindi naman siya ganun kainit, at hindi naman ganun kalamig. Yan po, tunghayin niyo po itong napakalaking lupain, napakaliwalas, at hanggang sa dulo po yan. Gaya po nasabi ko sa inyo kanina, ito po'y fully fenced na po. Ang estimated elevation po above sea level ay 238.8 feet. At base po sa aking pananaliksik, ang Tuwi, Batangas po ay 0 crime rate. Kaya safe na safe po kayo dito. At ito pong area nitong property ay malapit lang din po sa bayan mismo ng Tuwi, kaya ito po'y accessible ng public transportation. Okay, lipat na po tayo dito sa developed na area. Kung saan meron po itong lot area na 2,000 square meters. Ito pong swimming pool ay may size na 135 square meters. Ganun din po itong kabana, na kung saan meron din po itong floor area na 135 square meters, which is malaki na rin po yan. At dito naman po sa guest house ay 135 square meters ang floor area. Yan po, tunghayin nyo po ulit itong open space o rancho bago tayo pumasok dito sa main house. Napakaganda po ng disenyo, napakaliwalas, at possible din pong maging income generating once na ipasok nyo ito sa
Airbnb. Yan po kung wala pa namang funds para i-develop yung open space o rancho na lakad na po tayo dito sa poolside para check natin yung main house. Ito pong main house ay may floor area na 330 square meters. Ito pong balkonahe ay palibot yan dito sa buong kabahayan. Then meron din pong mga sliding French door na napakaganda ng disenyo. Then may customized glass walls. Meron din pong mga wall lamps. At naka-tile flooring na rin po itong palibot itong balkonahe. Yan po yung dining at kitchen side na may access door na rin. At dito naman po yung mga side ng bedrooms. Ito naman po yung main door. Samahan niyo po ako. Pasok po tayo. So welcome po dito sa napagandang bahay ni Sir. Ito po ay fully furnished. Kaya lahat pong nakikita niyong gamit ay kasama po, pera po sa personal na gamit ni owner. Gaya nitong figurine na kabayo. So yan po yung living area o salas. May sofa set, center table at side table. Naka-ceiling cove design, may center lamp, may pin lamps. At dito naman po yung main door. Napakaganda ng tanawin. At dito naman po yung dining area at sa dulo yung kitchen. Naka-ceiling cove design na rin po dito. At meron pong center lamp at pin lamp. Ito po yung dining set. Nakasama po yan. At meron pong island na may high chair at ceiling cove design na rin po. Dito naman po sa kitchen countertop ay meron pong wall-mounted modular cabinet. May range hood, gas range. May kitchen window, may refrigerator. At meron pong kitchen cabinet at storage ng kitchen utensils. Yan po ulit yung dining area na may dining set. At sa gilid po nito ay meron pong sliding glass door na access papunta sa balkonahe o terrace. Ito po ulit yung main door at dito naman yung living area. Check po muna natin yung first bedroom o master's bedroom. Napakalaki po ng espasyo. Pulido ang pagkapintura ng ceiling at wall. Pero po itong ceiling cove design, center lamp, pin lamp, at glass windows. Ang kagandahan po dito sa bahay ay kung meron man po kayong mga senior citizen or PWD sa pamilya, kahit aling kwarto po dito ay pwede sa kanila. Meron na rin po itong split type aircon. Then, premium tiles po ang ginamit dito sa flooring. At ito naman po yung walk-in closet. From floor to ceiling po yan. Meron din po itong sariling toilet and bath na kung saan meron pong bathroom countertop, porcelain sink with faucet, then meron pong bathroom drawers and cabinets, naka-tile bathroom wall. Ito po yung water closet with bidet. Then sa taas nito ay may bathroom window. From floor to ceiling din po itong tile bathroom wall. At dito naman po yung shower enclosure. May overhead shower. Then meron pong exhaust fan. Okay, labas na po tayo para check natin ibang parte nitong bahay. Yan po yung walk-in closet. At tunghayin nyo po itong master's bedroom. Napakalaki po ng espasyo. Labas na po tayo. So mula po dito, paglabas natin ay yung living area na. At matatanaw naman yung dining. Check po natin itong kabilang kwarto. Sa espasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. May mattress and bed frame, side table, window type aircon, center lamp, pin lamp,
So, kompleto na rin po dito. At meron din po itong wardrobe. Labas po tayo. So, dito naman po yung common toilet and bath. Maayos din po ang toilet fixtures. May bathroom sink, water closet, naka-tile bathroom wall, may exhaust fan, shower enclosure, at overhead shower. Meron din pong maliit na bathroom window. So, ito po yung common toilet and bath. In between nung dalawang bedroom. Yan po, tunghayin nyo po ulit itong living area. Open concept lang po ito. Walang partitions, kaya maaliwalas. Natural stone design po itong wall. At dito naman po yung dining area. At sa dulo yung kitchen. Na kung saan galing na po tayo dyan kanina. At ito naman po yung third bedroom. Malaki po ang espasyo. May center lamp, pin lamp. Meron pong glass window, bed and mattress, window type aircon, may side table. Meron din po itong wardrobe. At dito naman po yung sariling toilet and bath. Na kung saan maayos din ang toilet fixtures. May bathroom sink, water closet with bidet, towel holder, shower enclosure, may overhead shower, bathroom window, at from floor to ceiling na tiled bathroom wall. So ito po ang toilet and bath ng third bedroom. So labas po tayo para check natin yung kabilang kwarto. Paglabas po natin ay meron po ditong drawer, then vanity mirror, at dito naman po yung fourth bedroom na kung saan malaki din po ang espasyo nito. Meron pong dalawang glass window, may window type aircon, may center lamp, pin lamp, TV stand and drawer. Meron rin pong mga outlet sa gilid nito. Then, pulido po ang pagkapintura ng ceiling at wall. Meron din po itong wardrobe. At meron pong sariling toilet and bath. Maayos din po ang toilet fixtures. Meron pong bathroom sink, water closet with bidet, shower holder, shower enclosure, naka-tile bathroom wall, overhead shower, at meron pong bathroom window. So ito po ang toilet and bath ng fourth bedroom. Lalabas na po tayo para check natin yung ibang parte nitong property. So mula po dito sa fourth bedroom, matatanaw natin yung third bedroom na kung saan dyan na po tayo galing kanina. At dito naman po yung dining area at formal kitchen. Meron pong mga glass walls, then sliding doors sa palibot nito. Kaya napakaliwalas po. Yan po yung living area at dito naman po yung main door. Paglabas nyo po, napakaganda, napakaaliwalas. Matatanaw nyo yung swimming pool, cabana, at yung guest house. Bago po tayo lumipat sa guest house at sa cabana, ikutan po muna natin itong balkonahe. Palibot po ito. So meron pong tubular railing. Then dito po sa kanto meron pong wall-mounted lamp na kung saan paikot din po yan. Ito po yung window ng master's bedroom. Itong side na to. Then dito naman po yung driveway. Pag diniretso po yan, papunta sa rancho. Yan po yung main gate at driveway papunta naman dito sa garahe. Then sa dulo po ay meron pong caretaker's house na may covered car garage. Dito naman po ay merong stairs na access mula dito sa garahe papunta dito sa likod ng bahay. Ito po yung glass window ng third bedroom. Then, ito naman po yung fourth bedroom.
Yan po yung tinutukoy ko na caretaker's house na may covered car garage. At dito naman po ay meron pong 2 meter setback. At yan po yung pump room. Katabi lang po nito yung shower area. At next na yung kabana. Yan po, nakaikot na po tayo dito sa balkonahe. At ito na po yung glass wall ng kusina. Then ito naman po yung sliding glass door papunta sa dining area. Then yung main door. Balik po ulit tayo dito sa harapan ng bahay na kung saan matatanaw na ulit natin yung swimming pool. Ito na po yung guest house. Meron po itong 4 bedrooms with toilet and bath for each rooms. Then may total lot area po ito na 135 square meters. Naka-French design din po itong glass window. Fully furnished na rin po siya. Meron pong TV stand and drawer. Then may wall-mounted table. Then maliit na cabinet sa baba nito. Meron pong sariling toilet and bath. Na kung saan may bathroom sink, water closet with bidet, tile bathroom wall, at may shower. Mula po dito sa toilet and bath, meron pong access door. Papunta naman dito sa likod nitong guest house kung saan may service area. At ito naman po yung driveway na papunta naman sa rancho. So ito pong guest house ay may bed frame and mattress. Then naka-tile flooring. Then sliding glass door na French design. At katabi lang nito ang swimming pool. Napakaganda din po ng tanawin. Yan po yung main house at sa dulo yung kabana. Ito pong mga kwarto dito sa guest house ay identical lang po. Same design, same setup. Pero ganun pa man, papakita ko pa rin po sa inyo. Ito po yung second room na may toilet and bath. Kumpleto rin ang gamit. At meron din pong service area. Ito naman po yung third room. Ganon din po, kumpleto mga gamit. Then may sariling toilet and bath, may window type aircon, at service area. Ito na po yung last bedroom dito sa guest house. French design din po itong pintuan. Kompleto na rin po ang furnishings. May window type aircon, wall-mounted na table, then may cabinet sa ilalim nito, at may toilet and bath. Ito po yung access door sa service area. Paglabas nyo po, yan na po yung driveway papunta sa rancho. Tunghayin nyo po itong last bedroom o fourth bedroom dito sa guest house. At paglabas nyo po, yan na po yung swimming pool. At matatanaw natin yung main house. Tunghayin nyo po ulit itong guest house na may 4 bedrooms at 4 toilet and bath. Bago tayo lumipat dito sa kabana. Mula po dito sa dulo ng swimming pool, yan po yung view. At dito na po tayo sa kabana. May floor area din po ito na 135 square meters. Kaya malaki din po ang espasyo nito. Then meron pong sofa set with center table. Then natural stone din po ang design ng wall na kung saan sa likod po niyan ay yung kitchen at meron din pong comfort rooms. Naka-ceiling cove design na rin po yan at may center lamps. Dito naman po yung shower area at ito po yung tinutukoy ko na comfort rooms. Ito po yung side view at tunghayin nyo po ulit itong kabana. Meron po itong mga garden set. Then dito po sa harapan ay may sofa with center table.
Then dun po sa dulo, malapit sa kitchen, ay meron pong dining set. Sa likod po nito ay meron pong setback. Then, ito po yung access door na papunta naman dito sa kitchen. Ito po yung naka French door design. Check po natin. Meron na rin po itong kitchen countertop with sink and faucet. May wall-mounted modular cabinet. May ceiling fan. Meron pong range hood and gas range. Meron din pong kitchen cabinet at storage ng kitchen utensils. Meron din pong kitchen window. Naka-tile flooring na rin po dito. Yan po, tunghayin nyo po bago tayo lumabas dito sa kitchen ng Cabana. So paglabas po natin, matatanaw natin yung rancho at dito yung dining area na may dining set at yan po yung poolside. Check po muna natin itong mga toilet and bath dito. So maayos din po ang toilet fixtures nito. May bathroom sink, water closet with bidet, shower enclosure, overhead shower, at ito'y naka-tiled bathroom wall. From floor to ceiling po yan. So, ang disenyo po dito sa kabila ay halos pares din po nito. Identical lang po yan. Hindi lang available yung may dala ng susi nito. So, yan po yung second na toilet and bath. Ito po yung setback. Then, mula po dito, matatanaw ulit natin yung swimming pool. Then, yung guest house. At ito po yung main house. Dito naman po yung shower area. Then, dito naman yung pump room at filtration system. Mula po dito, matatanaw natin yung garahe at yung caretaker's house. At yan po yung side view ng bahay na kung saan meron din pong stairs dito na may access sa balkonahe. Meron din pong mga ornamental plants sa palibot nito. So habang naglilibot po tayo at pinagmamasdan niyo po itong kagandahan nitong property, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Mula po sa bayan ng Tuwi, kung saan kumpleto na po doon gaya ng public market, groceries, convenience store, remittance center, banks, schools, church at hospital. Ang distance is 1.7 kilometers at ang travel time is 5 minutes. Yan po yung lagi kong binabagit sa aking video na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa mga beach resorts sa Nasugbo, ang distance is 14.4 kilometers at ang travel time is 28 minutes. Mula naman po sa Calaca Port, ang distance is 18.4 kilometers at ang travel time is 33 minutes. Mula naman po sa Tagaytay, ang distance is 41.3 kilometers at ang travel time is 1 hour and 18 minutes. Kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 101 kilometers at ang travel time is 2 hours and 24 minutes. Okay, recap lang po sa mga nag-skip ng video. Ito pong property ay nasa Tuwi, Batangas at may lot area ng 1 hectare. Ito pong improved na area ay 2,000 square meters at ang rancho po o open space ay may lot area na 8,000 square meters. Meron po itong guest house, main house, cabana at swimming pool. Tungkol naman po sa dokumento nito, ito po ay titulado, buhay po ang may-ari kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Binebenta po ito ni owner sa halagang 44 million pesos. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user naman, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po kami Facebook page na Now9TV at
Facebook Reels video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9 TV channel at Nov9 TV Listings. Sana po nabigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin i-alok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.